Nagsisimula ang pelikula sa isang lalaki na nagngangalang Boone, na nakakulong sa bilangguan. Doon ay inatake siya ng mga kapwa niya preso na gusto siyang patayin. Ngunit ang nakakagulat sa lahat, si Boone ay lumalabas na isang bihasang martial artist at pinabagsak silang lahat sa isang iglap lamang. Pagkatapos gumugol ng mga taon sa bilangguan, sa wakas ay nakalabas si Boone at nagtungo sa Los Angeles. Nakahanap siya ng matitirhan, na kung saan ay isang apartment na pag-aari ng isang babaeng nagngangalang Tamara. Sinabi sa kanya ni Tamara na gawin ang kanyang pinakamahusay na pag-uugali habang naninirahan doon at naglatag ng ilang mahahalagang tuntunin. Samantala, lumipat ang eksena at makikita natin ang isang underground fighting arena na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang James, na boss ng isang gang. Si James ay may mabangis na fighter na tinatawag na Hammerman, na walang talo at may talagang agresibong estilo ng pakikipaglaban. Sa gabing iyon, kalaban ni Hammerman ang isang manlalaban na itinataguyod ng lokal na promoter ng laban na ito na si Pinball. Ngunit ang problema, ang manlalaban ni Pinball ay walang laban kay Hammerman. Madali siyang pinabagsak ni Hammerman, at lumalala ang mga bagay dahil muntik na siyang patayin ni Hammerman, buti na lang pinigilan ni Pinball ang laban. Dahil natalo si Pinball sa taya, at ubiling ibinigay niya ang pera kay James, na kilala sa pananakot ng mga tao sa paligid. Nang bumalik si Pinball sa kanyang sasakyan, nagulat siya nang makitang naghihintay doon si Boone. Hiniling ni Boone kay Pinball na gawin siyang underground fighter para makakalaban niya si Hammerman. Sa una, hindi pumayag si Pinball dahil ayaw niyang ipagsapalaran ang kanyang pera sa isang taong hindi niya kilala. Ngunit nagawa ni Boone na hikayatin siya ng isang napakagandang deal, na nangangakong gagawing sulit ang kanyang laban kung kukunin niya siya. Kaya, tumungo sila sa fighting arena, at doon nakilala ni Boone si James at ang kanyang kasintahang si Angela. Sa tingin ni James ay interesado si Boone kay Angela, kaya binalaan niya ito at sinabi kay Boone na pag-aari niya si Angela. Nang walang pag-aaksaya ng oras, inaayos ni Pinball ang unang laban ni Boone laban sa isang nangungunang manlalaban, at dito natin malalaman kung gaano kagaling si Boone. Ganap na nangingibabaw si Boone sa laban, pinabagsak ang kanyang kalaban sa pamamagitan lamang ng 2 sipa. Humanga sa kakayahan ni Boone, nagpa siya si Pinball na maging kanyang promoter. Si Boone ay sumang-ayon dito, ngunit isang bagay ang nasa isip niya, na walang iba kundi ang pakikipaglaban kay Hammerman. Tinanong din niya si Pinball tungkol kay Angela, at sinabi sa kanya ni Pinball ang isang malungkot na kwento. Si Angela ay kasal noon, ngunit si James ay pinagbintangan ang kanyang asawa para sa isang kaso na triple murder at ipinadala siya sa bilangguan. Nang malaman ni James na buntis si Angela, pinilit niya itong ipalaglag ang bata. Mula noon, nakulong si Angela sa isang kakilakilabot na sitwasyon, nalulong sa droga, at hindi na makatakas kay James. Maya-maya, nakita naming nakikipag-usap si James sa kanyang business partner. Ito ay nagiging maliwanag na si James ay isang walang puso na lider ng gang, dahil hindi siya nagatubiling patayin ang kanyang partner dahil lang sa sinabi ng lalaki ang isang bagay na hindi niya nagustuhan. Kinabukasan, nagsimulang makipagkaibigan si Boone kay Roberto, isang matandang lalaki na nakatira sa parehong gusali ng apartment. Palagi silang nag-uusap, naglalaro ng chess at kung ano-ano pa. Hindi lang iyon, maayos din ang pakikitungo ni Boone kay Jared, ang batang inampon ni Tamara. Nang gabing iyon, bumalik si Pinball at dinala si Boone sa isang laban kung saan kailangan niyang makipaglaban sa maraming manlalaban ng sabay-sabay. Hinarap rin niya ang isang mandaraya na promoter na nandaraya ng pusta. Dahil dito, naging respetadong manlalaban na si Boone sa isang malaking underground fighting arena, tinatalo ang lahat sa kanyang landas, at kumikita ng maraming pera para sa kanyang sarili at kay Pinball. Kahit na sa lahat ng katanyagan, nananatiling mapagpakumbaba pa rin si Boone at patuloy na nagsasanay ng husto araw-araw upang maging isang mas mahusay na manlalaban. Isang gabi, bumalik siya sa kanyang apartment na may ilang mga pinsala, at ginagamot siya ni Tamara, na nag-aalala. Nag-aalala rin siya kay Jared, na kanina lang ay nalulungkot. Kaya nagpa siya si Boone na pasayahin si Jared sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanya ng ilang pangunahing martial arts moves. Samantala, ipinakita muli ni James ang kanyang tunay na malupit na ugali, na pinatay ang isang babae sa isang eskinita. Ngunit sa pagkakataong ito, nakita na siya ni Roberto, na nagkataon na dumaan sa lugar. Sa madaling salita, sa wakas ay nakakuha si Boone ng pagkakataon na labanan si Hammerman, at madali niyang pinabagsak ang malaking tao nang hindi nasaktan, na ikinagulat ni James.
Ibinigay ni James ang tinaya niyang pera kay Pinball at inimbitahan niya si Bone at Pinball para maghapunan. Gusto pala ni James na si Bone ang maging pangunahing manlalaban niya sa isang international underground fighting group na tinatawag na The Consortium kung saan kasali ang mayayaman at makapangyarihang tao. Gusto niyang labanan ni Bone ang reynang champion na si Pretty Boy Price. Ngunit hindi sigurado si Bone at nangangailangan siya ng oras upang pag-isipan ang alok. Hiniling ni James kay Angela, ang kanyang kasintahan, na kumbonsihin si Bone sa pamamagitan ng pang-aakit sa kanya kapag nag-uusap silang dalawa. Kapag nag-uusap sila, isiniwalat ni Bone na siya ay nakakulong kasama ang asawa ni Angela na si Danny, na pinatay ng isang nagngangalang JC sa utos ni James. Pagkamatay ni Danny, nangako si Bone na palayain si Angela sa kontrol ni James. Ibinahagi ni Angela na mayroon siyang isang anak pagkatapos makulong si Danny ngunit nawala ang pangangalaga sa kanya at hindi alam kung nasaan siya ngayon. Tiniyak sa kanya ni Bone na hahanapin niya kung nasaan ang kanyang anak at nangakong pagsasama-samahin silang muli. Gayunpaman, kailangan munang malampasan ni Angela ang kanyang pagkalulong sa droga upang mabawi ang kustodiya ng kanyang anak. Gumawa sila ng plano, at sinabi ni Bone kay James na pag-iisipan niyang muli ang alok ngunit sa kondisyong dadalhin niya si Angela kahit saan. Dinala ni Bone si Angela sa isang drug rehab clinic. Kinabukasan, nilapitan ni James ang isang makapangyarihang mobster na si Franklin McVeigh at nag-alok sa kanya ng $5 milyong upang ayusin ang pag-aproba ng consortium, at mag-schedule ng labanan sa pagitan ni Bone at Price. Nang gabing iyon, nakatanggap ng masamang balita si Bone. Si Roberto, ang matandang lalaki mula sa gusali ng apartment, ay pinatay sa harap mismo ng kanilang lugar. Ginawa ito ng mga tauhan ni James dahil nakita ni Roberto ang isa sa mga pagpatay na ginawa ni James kanina. Nagulat si Tomare sa pagkamatay ni Roberto, at sinubukan ni Bone na aliwin siya. Samantala, nagngangalit si Hammerman sa isang bar at inatake si Pinball, sinusubukang alamin kung nasaan si Bone. Gusto niyang maghihiganti dahil sa kanyang pagkatalo. Ang kawawang si Pinball ay halos mabugbog ng buo, ngunit sa kabutihang palad, dumating si Bone sa tamang oras upang iligtas siya. Dahil tinanggihan ni Bone ang alok ni James na maging fighter niya. Nagalit si James at inutusan ang kanyang gang na tugisin si Bone at Pinball. Ipinadala din ni James ang kanyang mga tauhan sa drug rehab clinic upang kunin si Angela ngunit inilipat na siya ni Bone sa isang lugar na ligtas kaya hindi nila siya mahanap. Sa halip, nahanap nila si Bone sa klinik, ngunit isa-isa silang pinabagsak ni Bone. Pagkatapos ay tinawagan ni James si Bone at sinabihan siyang pumunta sa bahay ni McVeigh. Gusto niyang labanan ni Bone si Price at makuha muli ang pera, kung hindi, sasaktan niya sina Angela, Tomare, Jared, at Pinball. Bago ang laban, ibinunyag ni Bone na talagang malapit siyang kaibigan ni Danny, at gusto niyang ipaghiganti ang pagkamatay ni Danny sa pamamagitan ng pagpapabagsak kay James at pagpapalaya sa asawa at anak ni Danny mula sa kanyang mga kamay. Nakakagulat, inamin ni James ang lahat ng kakilakilabot na mga bagay na ginawa niya upang pagbintangan para makulong at patayin si Danny, kahit na iniutos ang kanyang pagpatay sa bilangguan. Lingid sa kaalaman ni James, palihim na ni-record ni Bone ang pag-amin gamit ang GPS phone at ipinadala ang ebidensya sa telepono ni Pinball. Pagkatapos ay ipinadala ni Pinball ang video sa pulisya, at tumungo sila sa pinangyarihan. Maya-maya, dumating si Price, at oras na para sa matinding sagupaan na hinihintay ng lahat. Si Bone at Price ay parehong kamanghamanghang mga manlalaban na may sobrang kahanga-hangang mga kasanayan. Mayroon silang ganitong matinding laban, at nagawa ni Bone na ma-lock si Price, kaya hindi siya makagalaw. Ngunit nang malapit nang manalo si Bone, sumuko si Price at inamin ang pagkatalo, na ginawang panalo si Price dahil sinasadya ito ni Bone at hinayaan ang sarili na matalo. Nagalit si James at inatake si Bone gamit ang isang katana. Nang makita ito, sinabihan ni McVeigh ang kanyang mga gwardya na maghagis ng katana kay Bone para maging patas ang laban. Ngunit pinili ni Bone na huwag gumamit ng espada at lumalaban lamang gamit ang kaluban. Madali niyang natalo si James dito. Sa lahat ng kaguluhan, inindayog ni Bone ang espada, at pinutol ni James ang sarili niyang kamay. Nakatakas si Bone bago dumating ang mga pulis sa Myth-Fame Mansion para arestuhin si James batay sa ulat mula kay Pinball. Pagkalipas ng ilang araw, dumating si Angela sa apartment building kung saan nakatira si Bone, at nalaman na si Jared, ang anak ni Angela, ay isinilang habang nasa kulungan ang kanyang asawa.
Super happy si Angela na makapiling muli ang kanyang anak ngayong naka-recover na siya sa kanyang pagkalulong sa droga. Si Tamaret na minsang nagbanta na paalisin si Bone dahil sa koneksyon niya kay James, ay nagbago ang puso. Inalok niya si Bone na manatili sa kanyang apartment, ngunit magalang siyang tumanggi, alam niyang maaari itong humantong sa mas maraming problema. Bago umalis, binigyan ni Bone si Tamara ng isang sober na puno ng pera at hiniling sa kanya na alagaan si Angela kapag siya ay ganap na gumaling. Nakipaghiwalay siya kay Pinball, na sinasabing mayroon siyang negosyong aasikasuhin. Sa pagtatapos ng pelikula, ipinadala ni McVeigh si JC at ang kanyang gang upang patayin si James sa bilangguan, at sa ganoong paraan doon nagtatapos ang pelikula. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.